Hi guys, this is Manny Pagaduan and today, ang pag-usapan naman natin ay ang very hot topic, ayan, sa social media. Ang mga insurance rankings, ayan. So, una-una, congratulations, syempre sa lahat ng insurance companies kasi ang gaganda ng mga data ng lahat ng mga insurance companies. Kasi ito po ay patunay lamang na ang mga tao ngayon talaga is unti-unti nang na-educate, di ba, about sa importance ng life insurance, health insurance, ayan yung mga ganyan. So, kaya congratulations po sa lahat ng insurance company dahil tayo pong lahat ay tulong-tulong, di ba? Tulong-tulong na ma-educate natin ang mga tao about financial literacy, about the importance of having a very good protection coverage. Yun po yung number one na role namin bilang mga financial advisors eh. Pero kami po sa AIA, ang tawag na po sa amin is AIA Life Planners. Ayan. Kasi po, sige, segue na ako. Taga-AIA po ako. So, syempre po, kaya po AIA Life Planners na po tayo. It's because hindi na lang po insurance, life insurance ang dinadala po natin, kundi nandyan po ang health and wellness. So, nandyan po ang AIA Vitality po natin. Nandyan din po ang Medicard Philippines na 100% owned by AIA. So, meron na rin po tayong mga health card. No? Yan nga po si Medicard. And of course, nandyan ang ating mga investment and trust. AIA Investment and Trust Management. So, ito naman po ipatungkol sa mga investment natin na kung sino yung nag-handle ng investment po natin. So, yun po siya. Kaya talagang in every step, in every life stage ng ninyo bilang aming mga clients, nandiyan po kami para sa inyo. Kaya kami po ang mga AIA Life Planners. Ayan, tatabi ko muna ito. tumutunog yung aking laptop. Ayan, talagang pinakita ko pena. Ayan, so, ayan, very hot topic po ngayon ang mga insurance rankings. Pero, syempre, napaka-importante po na dapat malaman po natin na hindi po dapat main factor. Of course, syempre may mga clients po tayo, lalo na kayo po ang mag-assess sa sarili nyo kung napaka-importante po sa inyo ng mga ng insurance rankings para po sa inyo. Pero para po sa akin bilang isang AIA Life Planner, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay hindi talaga dapat, although factor talaga ang mga data na binibigay ng Insurance Commission with regards to in terms of premium, yung mga benta yan, di ba? In terms of net income, in terms of assets, net worth, importante po yan. Para at least may idea po kayo sa insurance company na pinapartner nyo para sa inyong mga financial products na meron po kayo. And good thing is, lahat po ng insurance company is regulated by Insurance Commission. Ibig sabihin, talagang maingat ang Insurance Commission because it affects public interest, hindi ba? Kaya iniingatan po na talaga nila yan. So, ibinibigay po nila yung data na yan para malaman po talaga nila kung gano'n na bang karaming mga tao ang kumukuha ng life insurance. Tulong-tulong po kasi dyan ng lahat ng insurance companies. So, hindi po ibig sabihin niya na halimbawa, itong company na to ay napakalaki ng sales po niya. Ibig sabihin, siya na ang pinupuntahan ng lahat ng mga tao kaya siya mataas ang sales. Nako, hindi po ganun yun. Medyo magdidig deeper po tayo. So, bakit po ba ganoon? Siyempre po, for example, number one insurance company in terms of sales. Siyempre, logical po, kapag mas maraming financial advisors ang isang insurance company, siyempre, mas maraming sales ang papasok. Di po ba? So, kamukha po, halimbawa, yung isang insurance company na mayroong 40,000 na financial advisors, meron dyan 20,000, for AIA, 7,000 pa lang po ang financial advisors po natin. So, syempre, prorated po yan ang result. No? Hindi po ibig sabihin niya na dahil mataas ang sales mo, dahil ikaw na. ikaw na ang talagang the best. Hindi po ganun yun. Kasi yung mga rankings po na yan talaga, syempre, kung isang data analyst ka, na hindi naman natin syempre na dapat aalamin pa yan, kaya nga po ini-explain ko lang po sa inyo in layman's term, ina-analyze lang po natin gaano ang market share, ayan, ilan ba ang ratio financial advisors versus the sales. Syempre, the more advisors, the more syempre dapat ang sales na meron ka. Prorated lang po yan. But, yun nga po, kamukha na sinasabi ko sa inyo, yung mga rankings po na yan are there for the data. Diba? At syempre, kung may factor sa inyo yan, okay din po yan, wala pong problema po doon. But, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, at i-recommend sa inyo na hindi po dapat ito yung maging main factor para po kayo ay mag-consider ng mga financial products na kailangan nyo pong kuhanin. Kasi sa totohanan po, ang pagkuha po ng mga financial products
like life insurance, investment, savings, retirement, educational plan, it's not because of the insurance rankings. It's all about you! Ayan. Siyempre, ikaw. Sarili mo yung iisipin mo. Hindi naman porket dito yung mataas na insurance ranking, nandoon ka na, hindi ba? Kung yung product naman na nakuha mo, hindi naman nag-fit sa'yo, hindi ba? So, kaya, dapat po talaga, ang main consideration po natin ay dalawang bagay. Para po sa akin na maraming bagay na kailangan i-consider, pero dalawang factor po ang i-share po sa inyo. Number one, syempre, financial advisor. Di ba? Mataas nga ang ranking mo, pero hindi mo naman gusto yung financial advisor mo, hindi mo gusto yung services niya. So, importante po yung financial advisor na kausap mo, will be there for you over the long term. Kasi, ang retirement po, hindi naman bukas yan eh. Hindi ba? After 20 years mo pa yan, sa pagtanda mo pa yan. So, mas maganda nandyan yung financial advisor mo. So, hindi dapat ang financial advisor mo, yung tipong pag nagsawa na bilang isang financial advisor, iiwan ka na, ma-orphan na yung account mo, iba na yung kausap mo. Hindi ba? Mas maganda, alam mo na yung financial advisor mo, nandyan na for the past years, di ba? Yung services niya, nandyan siya for the past years, di ba? Kabisado mo na siya, kabisado ka na niya. Hindi ba parang mag-asawa yan? Na magjowa, di ba? Na nandyan siya palagi para sa iyo. Di ba? Make ka forever ka. Ayan, dapat sa financial advisor mo. So, yun. Hindi porket jowa mo yung financial advisor, kumuha ka na sa kanya. Hindi porket kamag-anak mo to, pagbibigyan mo siya. Hindi. Siyempre, alamin mo, ito ba? Seryoso ba to? Kaya ko siya gawing financial advisor. Talaga bang ako ay tutulungan niya, a-advise niya, di ba? So, importante po yan. And of course, number two, syempre, ang napaka-importante is the financial product na pinipili mo. Ito bang financial product na to? Gusto ko or napilitan lang ako. Ito bang financial product na to? Gusto ko kasi number one ang ranking niya. Naku po, Diyos ko, baling-mali po yun. Ano? Importante po, yung plan na kinuha nyo is according to your need. Diba? Halimbawa, ang need mo ay educational plan. Ang ibinigay sa'yo, parang medyo hindi naman educational plan. Ang daming mga coverage na kasama na parang naubos na lang yung ibinayad mo, pambayad sa pinaka-insurance mo. Pero in terms of dun talaga sa goal mo na magkaroon ng educational fund in the future, wala. Di ba? So, napaka-importante po na maalam kayo, matanong kayo sa financial advisor, nagka-canvas din kayo, hindi ba? Kasi, syempre, hindi naman po natin masabi, importante po na, alam po natin yung mga products na kinukuha po natin, hindi po yung oo lang tayo ng oo. Hindi tayo yung pirma lang ng pirma, di ba? And, syempre, ang mga financial products po na pinipirmahan po natin is a contract. Contract po yan. Lahat po yan enforceable by law. Kaya kahit saang insurance company ka kumuha, kaya mataas ang ranking yan o hindi mataas ang ranking yan, enforceable po yan. Dahil yan po, kung ano po nakasulat dyan sa kontrata mo, yan po ang masusunod. But of course, kailangan alam mo na mayroong dalawang kontrata ng insurance policy na meron na pinipirmahan mo. So, dapat alam mo to. Sorry po kailangan ko lang po talagang i-brought up ito for transparency. Siyempre, number one po, nandyan po ang mga VUL plans na meron din siyempre si AIA niyan. So, pwede po nating i-explore yan kung gaano yung mga features ng mga VUL products ni AIA. So, paano malalaman kung VUL product? Siyempre, yun yung mga may sinasabing insurance with investment. Ayan na. Pag narinig mo na yung word na investment, malamang sa malamang, yan ay VUL. And dapat po naiintindihan po natin o dapat po naipaliwanag po sa atin ng financial advisor na merong at least 3 clauses na pinipirmahan ang isang kliyente. Ikaw na pinipirmahan sa contract na ito. Number 1, paying period is not guaranteed. Meaning, kahit sinabing 10 years to pay yan, pero ang sistema po kasi ng VUL, yung binayad mo na premium, hindi naman siya mapupunta agad sa insurance. Invest mo na siya. Pero yung bayad sa insurance mo, doon na lang kukuhanin sa investment mo every month by selling out shares of stocks na ibinili doon sa premium mo. So kapag bagsak ang market, halimbawa let's say 1,000 pesos, ang cost of insurance na kuhanin for the first month, ang bentahan ng stocks ay, ng units ay 100 pesos. So kailangan niya magbenta ng 10 shares para makakuha ng 1,000 pesos. Kasi 10 shares times 100 is 1,000 pesos. O next month, kailangan uli ng 1,000 pesos. Kaya lang this time, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng economic crisis, from 100 pesos, 50 pesos ang bentahan. So kailangan, obligadong kumuha ng 1,000 pesos na cost of insurance. So magbebenta ulit yan ng shares mo doon sa investment mo para makakuha ng 1,000 pesos. Dahil from 100 pesos, 50 pesos na siya, this time,
20 shares na ang ibebenta sa'yo para makuha yung same 1,000 pesos na kailangan ng cost of insurance. So, this time, mas maraming nawala sa'yo na shares kasi nga kailangan niya ibayad sa insurance. So, nandun yung risk, di ba? So, parang may mga times na ikaw, tingnan mo ang performance ng stock market. In any given month, 12-month period, bilangin mo kung ilan ang mas malaking price na mababa or mataas. Di ba? Ikaw na mag-judge. Ikaw na ang tumingin, di ba? Para at least, ikaw na para at least alam mo yung pinapasok mo, ano. Pero ganun siya. So, kaya, pag naubos itong account value mo, pangkuha ng insurance, o de, unang-una, wala ka ng insurance coverage unless magbayad ka uli para magkaroon ng laman itong investment mo na kinukuhanan ng cost of insurance. So, ganun siya. Kaya, kaya paying period is not guaranteed. So, ganun siya, no? And number 2, insurance coverage is not guaranteed kasi nga pag wala na makuha na cost of insurance, wala ka na rin insurance coverage unless nga magbayad ka. Gagana yung clause number 1 na paying period is not guaranteed. Number 3, syempre, account value is not guaranteed kahit saan naman, di ba, na investment. Not guaranteed yan, di ba? So, kaya kung titingnan po natin, very important po talaga na alam po natin yung pinapasok natin na plan. Ayan. Kasi yung number 2 na type of insurance policy ay yung mga guaranteed plans. So, yung guaranteed plans, totally kabaliktaran ng VUL plans. Ito po yung mga tinatawag natin na traditional plans. Guaranteed ang paying period. Pag sinabing 10 years, sure ball yan. 10 years yan. O sinabing 20 years, sure ball yan. After 20 years, hindi ka na mag-worry. Guaranteed ang insurance coverage kasi lahat napupunta na bayad sa insurance. Number 3, guaranteed ang mga cash savings or cash surrender value. So may savings portion pa rin siya pero syempre maliit lang pero at least guaranteed. Napaka-importante po na guaranteed talaga ngayon sa mga panahon na to. So kaya yun. Kaya ko lang po na-ikwento yun. Yun po yung gusto ko sabihin sa inyo na yung insurance rankings pwede maging factor siya pero sana po hindi siya yung buong factor na kailangan yung paglaanan ng panahon para mag-decide kung anong insurance company or anong product ang kukuhanin nyo, hindi ba? Ang hanapin nyo yung product na mag-fit sa inyo, maganda yung feature, naiintindihan mo yung feature, na-explain sa'yo maigi yung feature, at saka syempre, importante na alam mo kung ano yung pinapasok mo na produkto. So, kaya syempre, sa segue na rin po ako, no? So, meron pong bagong product si AIA, ang AIA Max Protect. Ayan, nako. I-discuss po siya in full detail sa mga susunod po na araw, pero isa po itong guaranteed plan, traditional plan, na talagang ikaw na ang bahalang mamili sa mga riders na ilalagay mo kung paano mo i-enhance yung insurance product mo, kung anong features ang gusto mong idagdag. So, para mag-fit talaga sa gusto mo dagdagan mo ng total and permanent disability, gusto mo ng daily hospital income, dagdag mo. Gusto mo ng critical illness, idagdag mo. Kung gusto mo ng parang health card, idagdag mo. Kung gusto mo na merong savings portion, idagdag mo. So parang gano'n, napakaganda po ng plano to. Kung baga sa pizza, ikaw mamili ng toppings mo kung saan ka nasasarapan. So parang gano'n. So i-discuss ko po siya sa inyo. Antabay lang po kayo sa ang hyper ko, no? Yun, ako na bumabash sa sarili ko. Ayan. So, antabayanan nyo po. I-discuss ko po ang AIA Max Protect sa mga susunod po na araw. But for now, summarize lang po natin. Congratulations to all the insurance companies sa atin po lahat kasi nagtulong-tulong tayo para makapag-educate na mas maraming tao. And, syempre, hindi po ito dapat yung main factor para po i-consider natin yung mga financial products na gusto po natin. Ang main factor is ikaw. Ano yung product na gusto mo? Guaranteed ba versus not guaranteed? Ano yung mga features na gusto mo i-add sa product mo? So, ganun po siya ka-importante. Kaya, sana po, makita ko ulit kayo sa mga susunod na videos ko. I-share nyo po ito sa iba nyo pang friends kung gusto po nilang mas magkaroon ng konting learnings about dun about insurance. At sana po, i-like nyo po ako para po ganahan naman po ako na sunod-sunodin ko na ang mga videos po natin para po ma-educate ko po kayo, makapagbigay po kayo ng mga tulong para po kayo makapag-decide na makapag-start po ng mga financial products. So again, thank you po. This is Manny Pagaduan, AIA Life Planner, and I will see you on my next videos. Bye! Love you all! Thank you po. God bless!